Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayong muli para sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nag-subscribe, pwede po bang pakiclick muna ang ating subscribe button? Maraming salamat po. Para sa mga nanonood ng vlog natin ngayon, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa tanong na, paano nga ba natin mapapagaan o rather, paano natin maiwasan ang matinding gastos sa mga gamot or medical expenses, lalo na kapag tayo ay mauuspital. Yes. Una po, ganito natin gawin. Kapag magpapadoktor kayo, tandaan nyo pong maigi mga kababayan. Kapag magpapadoktor po kayo at bigyan kayo ng mga gamot, no? So, tanungin nyo kaagad yung doktor kung pwede po kayong mag-switch sa generic medicine. No? Kasi, pares lang naman na may active ingredients sila. Kasi tingnan nyo, ang mga branded kasi mahal po yan. Kaya po tayo nagkaroon ng generic, no? So, parehas lang kasi ang timpla nila. May mga parehas sila na ano. Yung generic lang is yung mura lang siya o mababang halaga kaysa doon sa branded. So, kasi napakalaga po niyan. Buti kung may mga pambili po tayo, no? So, tanungin natin kung pwede. Or, tanungin natin if may mas mababang presyo na gamot or alternative treatment. Di ba? Kasi, minsan, ang iba, wala ang napakamahal, hindi talaga kaya. So, nangyari yan sa nanay ko na talagang ang mahal, no? Hindi kaya. Actually, wala pang noon. Wala pang generic that time. So, kailangan mo talagang bilhin itong branded. Kasi sinasabi nila, kailangan mas maganda itong branded. Kasi nga, ito yung mabilis na pag sa ating sakit, no? Pero, pares lang po rin yan ang dosage, no? Ang treatment nila. Pares sila merong no? So, hanggat maaari, doon siyempre, sa mga walang pabili, doon tayo sa medyo mababa. So, kapag binigyan kayo ng gamot, no? Ito, tandaan nyo maigi po. Kapag binigyan kayo ng doktor ng gamot, pag sinabi ng generic pwede, or branded man ang mabili nyo, kailangan po, inumin nyo sa tamang oras. Yes. Sa tamang oras nyo inumin, kasi kapag hindi nagtugma, so walang bisa po yan. No? Kailangan mag-alarm po kayo. Isa pa, bukod sa tamang oras, kailangan tamang dosage. No? Dapat ang pag-inom nyo is nasa tamang dosage, tamang oras. Kasi kapag nagmali-mali po kayo dyan, hindi po kayo tatalaban at ay wala. So, magkakaroon tayo, no? It will bring more damage sa body natin. So, ano pang dyan? More medication cost. So, lalong palaki-laki ng gastos natin kasi hindi natin sinusunod, no? Pangalawa, kapag kayo ay mga senior na, no? So, gamitin yung senior discount nyo para makaano tayo ng discount sa mga gamot. Pati yung PWD. Kasi, mahalaga po yan para mabawasan natin yung presyo, no? Kasi minsan talaga matataas talaga. So, para makaiwas tayo sa mahal na gamutan, ganito dapat natin gawin. No? Palaging magpatingin tayo sa doktor kung habang wala pa tayong nararamdaman para magapan natin yung nagkakaroon kasi ng sa Pilipinas kasi, siyempre pag wala tayong nararamdaman bahala na, di ba? Parang wala naman nararamdaman Pero alam niyo sa ibang bansa, mga kababayan, ayaw umamuman o sa gusto, pag dumating ang time na yan every year, talagang check-upin ka, no? Yun ang kinagandahan, yun ang gusto kong mangyari sa ating bansa. Nakakaingit pero meron silang mga annual check-up, no? Maagapan kung sakasakali, kasi taon-taon maagapan na may sakit ka na pala, kailangan natin gamutin. So maagapan, napakasarap ng mga ganong bansa, no? Ay sana ay dumating man sa atin bansa rin yung ganong
So sa mga pregnant woman naman dyan, magpa-prenatal kayo para sa makita na healthy yung babies nyo, pati yung kayo mga mami, no? So kailangan mag-prenatal check-up kayo lagi. Kasi talagang iyon ang napakaganda. So magkaroon din tayo ng healthy diet. Ano? Dapat, alam niyo na, gulay, prutas, at isda. So kapag karne naman is okay lang kasi kailangan ng katawan natin ang protein. Ano? Kailangan natin sundin yan para maiwasan natin yung mga sakit. So, halimbawa, pag dumating yung time na ma-hospital ka, no, huwag naman sana kasi kahit sino, huwag naman, sabi ko nga, kahit wala tayong yaman or wala tayong kausman tayo sa pera, sa pangangailangan, basta wala lang tayong sakit, no, ng ating pamilya, yun ang yaman natin, no. So, ganun pa man, kung sakasakaling nagkakasakit tayo or ma-hospital tayo, so, lumapit tayo sa mga government agencies, no? So, katulad naman ng PhilHealth, yung issue na yan, PhilHealth, no? Magandang pakinggan kasi PhilHealth, dapat sana, sagutin na ng PhilHealth lahat ng problema natin kasi nakikita ko maganda sana, no? Kasi lang parang nagagamit na rin, ganun pa man, sana ang PhilHealth is mas lalong mapalaganap, no? Kasi ang nangyayari, ang bumubuo dyan, yung Malasakit Center, no? Salamat, Senator Bongo, no? Iboto muli natin si Senator Bongo. So, Malasakit, no? Sila yung nagbubuo, nagamit din ng tapos yung DSWD, SWA, at iba pa na ano ng gobyerno, ahensya ng gobyerno. Lumapit tayo doon, no? Ngayon, kung may pagkakataon na hindi naman natin hiniling, pero mas maganda kung kaya natin kumuha ng mga HMO insurance. So insurance to na kung saan magagamit mo sa lahat ng hospitalization, no? Kasi iba yung insurance natin na para sa mga yun, ang insurance kasi na iba, halimbawa makukuha mo yan sa pag tanda mo na, namatay ka or na aksidente ka, yan yung mga insurance na iba, no? Pero yung HMO kasi meron niyang bracket na kapag ma-hospital ka, magagamit mo yan, ano? So alam nyo, maniwala kayo sa akin sa hindi. Akala nyo lang kasi mahal yung pagkuha niyan, no? Tapos tayo mga Pilipino kasi hindi ko pa yan kailangan, wala akong nararamdaman, ha? Pero alam nyo, mali kayo doon, Hindi nyo kasi alam kung kailan nyo kakailanganin to. Di ba? So, dapat kasi handa tayo sa mga ganito. So, hanggang dito na lang pamang po muna. Para sa mga may katanungan, mag-comment po kayo. At sigurado sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. Hanggang sa muli, Robert Caballero agad. Tandaan, pag may tanong, sagot agad. Maraming pong salamat ulit. Ingat palagi ang lahat.